Kaya ba ng mga Pilipino na gumawa ng himala? Ito ay isang record ng Pilipinas na yumanig sa buong mundo. Ang video ng isang sandali sa isang lungsod sa Pilipinas na nilalamon ng malakas na ulan at baha ay pinanood ng mahigit 30 milyong beses sa loob lamang ng isang araw. Kumalat ito ng may puwersang higit pa sa inaasahan. Sa ibang bansa, may mga nagsasabing ang ganitong mga imahe ay tuluyang dumurog sa common sense ng sangkatauhan. Ito ay isang sandali kung saan ang buong mundo ay napigil ang hininga, isang sandaling malalim na nakaukit sa kasaysayan. At ang nakapagtataka, ito ay dapat na isang simpleng pangyayari lamang sa gitna ng ulan, ngunit nagtala ito ng isang tanawing higit pa sa imahinasyon. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin, isang pangyayaring nag-iwan sa mga tao na walang masabi, at isang sandaling bumasag sa nakasanayan. Ang video na ito ay marahas na yumanig sa puso ng mga tao at naging isang ipo-ipo na lumaganap sa buong mundo. Ano nga ba ang ipinakita sa video? Ano ang dahilan kung bakit napaluha ang karamihan? Paano mo mismo titingnan ang video na ito? Halina't alamin natin agad. Sa isang opisina na napapalibutan ng mga skyscraper sa New York, nakaupo si Mark Johnson sa kanyang mesa gaya ng nakagawian. Bilang isang eksperto sa urban planning, ang pangongolekta at pagsusuri ng mga balita at video na may kaugnayan sa mga lungsod sa buong mundo ang kanyang pang-araw-araw na trabaho. Mula sa mga pagkabigo sa pagtatayo ng kalsada, mga solusyon sa trapiko, hanggang sa mga matagumpay na kaso ng disaster prevention, hindi mabilang ang mga hamon na kinakaharap ng mga lungsod. Naniniwala si Mark na ang pag-aaral sa mga isyong ito ang unang hakbang upang maprotektahan ang buhay ng mga tao. Noong araw na yon, sinalubong niya ang parehong umaga. Nang buksan niya ang kanyang computer at mag-browse sa social media, isang video ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang post na may simpleng pamagat na ang bagyo sa Pilipinas. Ang pamilyar na pamagat ay nagpakunot ng kanyang noo sandali. Ang mga video ng malalakas na bagyo at baha ay karaniwan na sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Pilipinas, kaya hindi niya inisip na mayroon itong espesyal. Nagkibit-balikat siya at pinindot ang play button nang may halong kawalan ng interes. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ang video, ang mga mata ni Mark ay hindi na maalis sa screen. Ang maitim na ulap ay bumabalot sa buong lungsod ng Maynila, at ang marahas na ulan ay walang awang humahampas sa lupa. Ang tubig ulan ay bumubuhos na parang talon. Ang mga bangketa ay agad na natakpan ng malabong kulay tsokoleteng tubig baha. Ang mga gulong ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA ay lubog na sa tubig, na tila nagpupumilit na umusad. Ang mga patak ng tubig ay walang tigil na dumadaloy sa mga salamin ng matatayog na gusali. Ang buong lungsod ay tila nababalutan ng isang kulay abong belo. Sa simula, itinuring lamang ito ni Mark bilang isang simpleng video ng natural na kalamidad. Gayunpaman, nang ilipat ang kamera sa mga tao, ang kanyang inaasahan ay tuluyang gumuho. Wala doon ang kaguluhan o pagsasakitan na natural niyang na-imagine. Sa halip na magpanik, ang mga tao ay maayos na nakapila, tahimik na naglalakad patungo sa istasyon ng Erie at mga evacuation center. Sa aspalto na basa ng ulan at baha, bagamat mabagal ang kanilang mga hakbang, mararamdaman ang isang malinaw na direksyon. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Sa tuwing gumagalaw ang malaking grupo ng tao, karaniwang lumalaganap ang takot at pagkabalisa, ngunit sa video, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumabalot sa paligid. Hindi napigilan ni Mark na ilapit ang kanyang mukha sa screen at titigan ang tanawin. Ang mga tao ay tila nagpapakiramdaman sa isa't isa, pinapanatili ang tamang distansya, at hindi nag-agawan sa pag-usad. Ang natural na umusbong na kaayusan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong grupo. Sunod, ang kamera ay lumipat sa loob ng istasyon ng Erie. Ang mga tao ay tumutapak sa basang sahig, nakapila ng tuwid habang bumababa sa hagdan. Doon, may makikitang isang tao na maingat na umalalay sa isang inang may kargang sanggol, at may isa pang kusa at tahimik na nagbigay daan sa isang taong may dalang mabibigat na bagahe. Ang lahat ng galaw ay tila natural na ginagawa, parang normal na bahagi ng buhay. Ang mga hindi planadong pagkilos na ito, isa-isa, ay nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon kay Mark. Sa sandaling iyon, may kung anong tahimik na yumanig sa kanyang kalooban. Ang nagbigay sa kanya ng matinding gulat ay hindi ang banta ng bagyo mismo, kundi ang ipinakitang kilos ng mga tao sa gitna nito. Bilang isang eksperto sa urban planning at bilang isang ordinaryong tao, nasaksihan ni Mark ang isang tanawing hindi pa niya nakita noon.
Sa kabilang dako ng screen ay ang tanawin ng mga kalsada ng Maynila na natatakpan ng makapal na ulap. Ang malakas na ulan ay walang humpay. Ang mga bangketa at kalsada ay mabilis na lumubog sa baha. Ang mga gusaling nakatayo sa malayo ay natatakpan ng puting kurtina ng ulan at ang kanilang mga hugis ay unti-unting lumalabo. Tanging ang mga ilaw ng sasakyan ang kumikislap na parang humihiwa sa ibabaw ng tubig, nagbabadya na ang buong lungsod ay nasa ilalim ng isang delubyo. Sa kabila nito, sa loob ng istasyon, hindi nagkakagulo ang mga tao. Sila ay maayos na nakapila upang sumilong o sumakay. Walang maririnig na panik o sigawan, naroon lamang ang pagbibigayan at katahimikan. Nang magbigay ng anunsyo ang mga security guard gamit ang megaphone, agad na tumugon ang mga tao. Walang sinuman ang nagtangkang sumingit o manlamang. Sa harap ng isang inang may dalang maliliit na bata, kusa at natural na bumukas ang daan. Para sa mga matatandang hirap lumakad, ang mga tao sa paligid ay tahimik na umalalay sa kanilang tabi. Ang pila ng mga tao na basang-basa sa ulan ay dapat nasiksikan at nakaka-stress, ngunit nagbibigay ito ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Kahit nagkakabanggaan ang mga payong, walang nakakunot ang noo, tahimik lamang nilang inaayos ang anggulo upang umiwas sa isa't isa. Ang mga maliliit at mapagmalasakit na galaw na ito, kapag pinagsama-sama, ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan sa kabuuan. Napigil ni Mark ang kanyang hininga sa tanawing ito. Ang kanyang katawan ay kusa ng dumukwang paharap, nakatitig sa screen. Hindi nagtagal, muling lumipat ang kamera sa loob ng istasyon. Ang mga tao, maingat sa madulas na sahig, ay nakapila ng tuwid pababa. Kung may hihinto, ang nasa likuran ay tahimik na maghihintay. Kapag nagsimula muling maglakad, hinding-hindi sila manunulak. Nahuli rin ng kamera ang isang binata na maingat na inabot ang kamay sa isang lola upang alalayan ito. Ngunit ang lahat ng ito ay napakanatural, tila bahagi lamang ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasabay ng gulat, umusbong sa dibdib ni Mark ang isang matinding katanungan. Ano ang dahilan kung bakit nagagawa nilang kumilos ng ganito kakalma? Bakit ang daan-daang tao ay nakakapagpanatili ng kaayusan na tila ginagabayan ng isang diwa? Para sa kanya, ang dahilan ay hindi simpleng disaster prevention system o higpit ng seguridad. Naramdaman niya na ang ipinapakita sa video ay isang mas malalim na pagpapahalaga na nakaugat sa ilalim ng lipunan. Lalong lumakas ang ulan at ang malalaking patak ay humahampas sa lente ng kamera. Kahit paano, ang pila ng mga tao ay hindi nagulo. Tahimik at tiyak na patuloy silang umuusad. Tila ang buong lungsod ay isang malaking pamilya at ang mga tao ay gumagalaw ng may pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi maalis ni Mark ang tingin sa tanawin at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dibdib. Para silang isang hukbo ng disiplina, bulong ni Mark habang nakatitig sa video. Ang mga taong lantad sa malakas na ulan, walang isa mang natataranta, nananatili sa pila at tahimik na nagpapatuloy sa paglikas. Kahit daan-daang tao ang sabay-sabay na kumikilos, walang makikitang gulo o away. Ang tanawin ng pagsunod sa instruksyon at pagbibigayan sa daan ay isang bagay na hindi niya maunawaan base sa kanyang karanasan. Ang pumasok sa isip ni Mark ay ang mga alaala sa kanyang sariling bansa, ang Amerika. Sa New York, kapag tumigil ang subway dahil sa malakas na ulan, agad na nagkakagulo sa istasyon. Ang mga sigawan ay umaalingaw-ngaw. Ang mga tao ay nag-uunahan patungo sa exit. Ang maliliit na alitan ay mabilis na nagiging malaking gulo, at ang kaayusan ay naglalaho sa isang iglap. Para kay Mark na alam ang kaguluhang iyon, ang tanawing nasaksihan niya sa video ng Maynila ay isang napakalinaw na kaibahan. Kung mangyayari ang parehong bagay sa Amerika, tiyak na mauwi ito sa kawalan ng kaayusan. Dahil sa katiyakang ito, mas lalong tumatak sa kanyang puso ang imaheng nasa harapan niya. Hindi nagtagal, lumipat ang video sa plaza sa harap ng istasyon. Doon, isang mas nakakamanghang tanawin ang bumungad. Ang mga taong hindi magkakakilala ay nagsasalo sa isang payong, magkakatabing sumisilong ng tahimik sa ulan. Kahit walang usapan, ang natural na pagkilos ng pagbabahagi ay nagpaduda kay Mark sa kanyang nakikita. Sa Amerika, malamang ay wala ng panahon para payungan ang iba. Ang mga tao ay gagawin ang lahat para protektahan ang sarili, at mahirap nang mag-abot ng kamay sa iba. Gayunpaman, sa Maynila, ito ay nangyayari ng napakanatural. Sunod, lumipat ang video sa mga tindahan at pampublikong pasilidad sa lungsod.
Isang tindahan ang nagbukas ng kanilang pinto upang patuluyin ang mga basang-basa na sa ulan. Sa harap ng isa pang tindahan, maraming payong ang nakalagay at sa tabi nito ay may nakasulat na libreng hiramin gagamitin. Sa harap ng mga gawain ito na lumalampas sa usapin ng kita at lugi, nawala ng salita si Mark. Ang buong video ay nababalot ng atmosfera na ang pagtutulungan ay isang natural na bagay. Muli niyang naramdaman kung gaano kalalim na nakaugat ang kulturang ito sa lipunang ito. Malinaw na naramdaman ni Mark na ang kaibuturan ng kanyang puso ay umiinit. Kahit nakatingin lang siya sa screen, damang-dama niya ang init ng pagiging makatao doon. Ang mga anyo ng mga taong dapat sana ay basang-basa sa malamig na ulan ay nagpaparamdam sa kanya ng init. Nalilito siya sa kakaibang pakiramdam na ito, habang paulit-ulit na iniisip sa kanyang sarili, marahil ito ang ideal na anyo ng lipunan ng tao. Kasunod nito, ang pamagat sa simula ng video ay muling lumutang sa kanyang isipan, kaya ba ng mga Pilipino na gumawa ng himala? Noong una, tila eksaherado ang mga salitang ito, ngunit ngayon, malalim itong tumutusok sa kanyang dibdib. Ang kaayusan, katahimikan, at ang tanawin ng pagmamalasakit, hindi na ito matatawag na eksaherasyon. Hindi kalabisan na tawagin itong isang himala. Nagsisimula ng maniwala si Mark dito. Ang video na yumanig sa damdamin ni Mark ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang video na in-upload sa social media ay umabot sa ilang milyong views sa loob lamang ng ilang oras, at kinabukasan ay lumampas na sa 30 milyon. Ang comment section ay puno ng gulat at paghanga, ang galing, hindi ka panipaniwala, isang modelo para sa buong sangkatauhan. Ang bawat komento ay nagpapahayag ng tapat na paghanga sa ipinakita ng mga mamamayan ng Maynila. Hindi nagtagal, ang mga pangunahing media sa mundo ay nagsimula na ring magbalita. Ang mga pahayagan sa Europa ay ginawang headline ang maayos na paglikas ng mga Pilipino na may kasamang mga larawan ng sitwasyon. Ang mga news sites sa Asia ay naglabas ng mga artikulo ng pagsusuri mula sa mga eksperto, tinatalakay kung bakit hindi nagkakagulo ang mga Pilipino. Sa telebisyon sa Amerika, nagkaroon ng special report na pinamagatang ang dahilan kung bakit ginulat ng video ng bagyo sa Pilipinas ang mundo. Sa studio, nagtipon ang mga eksperto at mamamayan upang seryosong talakayin ang nasabing video. Ang pagdami ng views ay hindi na lamang tungkol sa numero. Ito ay patunay na ang mga tao sa buong mundo ay naantig sa kilos ng mga Pilipino, at nagdulot ito ng diskusyon sa bawat bansa kung dapat ba silang matuto mula rito. Sa sektor ng edukasyon, nagkaroon ng kilusan na isama ang video na ito sa mga materyales sa pagtuturo. Sa huli, mahigit 20 bansa ang gumamit nito bilang bahagi ng kanilang disaster prevention education. Si Mark, bilang isang urban planner, bagamat kalmadong tinitignan ang mga pangyayaring ito, ay hindi mapigilang humanga ng malalim na ang kilos ng isang lugar ay makakalikha ng ganito kalaking epekto sa internasyonal na antas. Sa social media, lumabas ang mas detalyadong mga opinyon. Kung sa bansa ko yan, malamang nagkagulo na at may nasaktan, gusto kong ipakita sa mga anak ko ang kahinahunan nila, kaya ba ng mga Pilipino na gumawa ng himala? Pakiramdam ko nakita ko na ang sagot. Ang mga komentong puno ng inggit at paghanga ay sunod-sunod na lumabas. Hindi na ito simpleng reaksyon sa video, masisilip na nag-iwan ito ng malalim na epekto sa puso ng marami. Pinagmamasdan ni Mark ang reaksyong ito na kumakalat sa buong mundo at inalala ang una niyang naramdaman. Ang salitang himala na pumasok sa kanyang isip noon ay binabanggit na ngayon ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa pananaw ng isang urban planner, hindi lamang ito kilos ng mga mamamayan kundi matatawag na isang social phenomenon. Ang pagtutulungan at maayos na kilos ng mga tao ay hindi nabubuo sa loob lamang ng isang gabi. Muling naramdaman ni Mark na ito ay bunga ng kultura, edukasyon, at mga pagpapahalagang naipon sa loob ng mahabang panahon. Ang video na ito ay lumampas na sa balangkas ng isang pangyayari sa isang bansa, naging modelo na ito ng pagkatuto na ipinapasa sa buong mundo. Sa sukdulang sitwasyon tulad ng kalamidad, paano dapat kumilos ang tao? Sa tanong na ito, tahimik na nagbigay ng sagot ang mga tao sa Pilipinas. Isang malalim na emosyon ang naiwan sa dibdib ni Mark. Hindi nagtagal, isang kaisipan ang umusbong, kung makikita ito ng mga mamamayan ng aking sariling bansa, ano kaya ang mararamdaman nila? Magagawa rin kaya nila ang parehong bagay? Ang tanong na ito ay mabigat at patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Habang kumakalat ang papuri sa buong mundo, ang video ay nagdulot din ng iba't ibang reaksyon.
May ilang media sa Europa na nag-ulat na bagamat kahanga-hanga ang kilos ng mga Pilipino, may mga nakatagong issue sa likod nito na hindi dapat baliwalain. Ang mga pamagat ng balita ay gumamit ng mga mapanuksong salita tulad ng ang anino sa likod ng kaayusan. Isang sociologist sa telebisyon ang nagsabi, hindi ba ang sobrang perpektong kaayusan ay nakatayo sa sakripisyo ng kalayaan ng individual? Sa isang lipunan kung saan walang nangangahas na sumalungat at lahat ay gumagawa ng parehong kilos, parang nakakasakal ito. Maganda ang kilos ng mga Pilipino, ngunit mapanganib na ituring itong ideal. Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat sa internet at nagdulot ng mainit na debate. Bahagyang nayanig si Mark sa mga boses na ito. Bagamat totoo ang kanyang unang paghanga, hindi siya ganoon kasimple mag-isip para baliwalain ang mga kritikong ito. Tunay ngang maganda ang tanawin, ngunit talaga bang binuo lamang ito ng purong pagmamalasakit? Ang binhi ng pagdududa ay tahimik na tumubo sa kanyang puso. Sa paulit-ulit na panonood ng video, ang kanyang paningin ay bumaling sa ibang anggulo. Walang sinuman sa grupo ang nagtataas ng boses o sumisira sa pila. Ang tanawing ito, habang nakakaantig, ay nagbibigay din ng pakiramdam ng isang walang imik na pressure na kailangang gumaya sa iba. Kung may gumawa ng naiba, aani kaya siya ng malamig na tingin? Sa sandaling naisip niya ito, ang maayos na tanawin ay tila nagkaroon ng liwanag at dilim. Nagkomento pa ang European media na ang kaayusan ng Pilipinas ay nangangahulugan ng paninigas ng buong lipunan. Sinasabing nawawala ang pagkamalikhay ng individual bilang kapalit nito. Isang kolumnista ang nagpahayag na ang Pilipinas ay hindi dapat maging modelo para sa kanluraning lipunan. Nang mabasa ang artikulong iyon, napaisip ng malalim si Mark. Kaya ba ng mga Pilipino na gumawa ng himala? Ang mga salitang ito na tumatak sa kanya matapos mapanood ang video ay umaalingaw ngayon na may ibang kahulugan. Himala ba talaga ito? O isang sapilitang kilos dahil sa peer pressure? Sa pagitan ng papuri at kritisismo, patuloy na nag-aalinlangan ang kanyang puso. Nahati rin ang diskusyon sa social media, may nagsasabing arogante ang pumuna nang hindi nauunawaan ang pagkakaiba ng kultura, habang may nagsasabing ito ay problema ng conformity. Pinagmasdan ni Mark ang debating ito na naging internasyonal na usapin at hindi pa rin siya makapagpasya ng kanyang posisyon. Gayunpaman, ang gulat na naramdaman niya noong una niyang makita ang video ay nananatiling malinaw sa kanyang puso. Walang duda na maganda ang tanawin, ngunit gusto niyang kumpirmahin kung ano talaga ang nakatago sa likod nito. Ang damdaming ito, bilang profesional na kuryosidad at bilang tao, ang nagtutulak sa kanya. Isang tanong ang nananatili sa isip ni Mark. Ang maayos na paglikas ay nakakaantig, ngunit galing ba talaga ito sa purong malasakit? O resulta ng pressure na makisama sa iba? Upang mahanap ang sagot, naghanap pa siya ng mga materyales at opinyon ng mga eksperto. Sa huli, natagpuan niya ang research paper ni Professor Erica Santos na nag-aaral ng kulturang Pilipino sa loob ng mahigit 30 taon. Ang detalyadong pagsusuri sa pagtugon ng Pilipinas sa sakuna ang isa-isang lumutas sa mga katanungan ni Mark. Ayon sa propesor, ang pundasyon ng lipunang Pilipino ay ang malalim na pakikipagkapwa-tao at bayanihan. Ito ang humuhubog sa kilos ng mga tao sa panahon ng sakuna. Ang tinatawag sa kanluran na conformity o pagsunod sa karamihan, sa Pilipinas ay nauunawaan bilang pagpapakita ng pagkakaisa at damayan. Nang mabasa ang linyang ito, napabuntong hininga ng malalim si Mark. Napagtanto niya na ang kanyang hinala tungkol sa pilitang kaayusan ay maaaring maling interpretasyon. Tinalakay din ng pag-aaral ang kasaysayan ng Pilipinas. Lindol, bagyo, baha, dahil nasa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt, paulit-ulit na hinarap ng mga tao ang banta ng kalikasan at natutunan ang realidad na hindi sila makakaligtas kung hindi magtutulungan. Ang sakuna ay hindi alam kung kailan darating, ang panganib ay laging nakakubli sa araw-araw. Sa ganitong malupit na kapaligiran, ang nabuong pagpapahalaga ay ang bayanihan. Ang diwang ito ay hindi tungkol sa pagpigil sa sarili o pagtitiis ng individual. Sa halip, ito ay ang paghahanap ng sariling lugar sa pamamagitan ng pakikiisa sa iba, ang karunungan, upang malampasan ang hirap gamit ang lakas ng komunidad. Sa mga taong natural na pumipila at nagbibigayan, walang bakas ng pamimilit. Naroon ang tahimik na shared consciousness na sabay-sabay tayong makakaahon. Binasa ni Mark ang tungkol sa tradisyon ng paglilipat bahay, literally carrying houses, sa mga nayon at ang pagtutulungan sa panahon ng kalamidad.
Nalaman din niya na ang edukasyon sa Pilipinas, sa pamamagitan ng mga simpleng earthquake drills at Brigada Eskwela, ay nagtatanim sa mga bata ng diwa ng paglilingkod sa komunidad. Labis na nagulat si Mark na ang mga naipong karanasang ito sa loob ng mahabang panahon ay natural na naipapasa sa kilos ng mga modernong Pilipino. Sa kabilang banda, ang kanluraning lipunan ay nakabase sa lakas ng individual, pagrespeto sa magkakaibang pananaw, at paglago sa pamamagitan ng kompetisyon. Walang duda na mahalagang elemento rin ito ng lipunan ng tao. Gayunpaman, sa Pilipinas, sa harap ng malupit na realidad ng kalamidad, kinakailangang ilagay sa prioridad ang kooperasyon. Bilang resulta, malalim na nag-ugat sa puso ng mga tao ang kaisipang hindi nag-iisa, kundi sama-samang maghahanap ng paraan. Tahimik na isinara ni Mark ang research paper at tumingin sa bintana. Sa kanyang bansa, itinuturo na ayos lang na maging iba, ngunit sa oras ng krisis, minsan ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan. Ang kultura ng Pilipinas ay hindi dapat maliitin. Ito ay isang desisyon na bunga ng mahabang kasaysayan para mabuhay bilang isang grupo. Ang pag-unawang ito ay mabigat na umalingaw sa puso ni Mark. Ang huling pangungusap sa papel ng propesor ay malalim na tumatak sa kanya. Ang kilos ng mga Pilipino ay hindi himala, kundi isang inevitability o katiyakan na sinusuportahan ng kasaysayan at kultura. Nang mabasa ito, nagbago ng tuluyan ang pananaw ni Mark sa Pilipinas. Habang pinalalalim ang pagbabasa sa pag-aaral ni Prof. Santos, lalong tumindi ang kuryosidad ni Mark. Bagamat naunawaan niya na ang diwa ng pakikipagkapwa, ang sumusuporta sa kilos ng mga Pilipino, nanatili ang tanong kung bakit sila partikular na kalmado. Upang mahanap ang sagot, sinuri niya ang mga materyales tungkol sa disaster education at psychology. Sa huli, natagpuan niya ang itatlong haligi na sumusuporta sa kahinahunan ng mga Pilipino. Ang unang haligi ay ang paulit-ulit na disaster drills mula pagkabata. Sa Pilipinas, mula kindergarten at elementarya, regular na isinasagawa ang shake, drill, and drop, at iba pang evacuation drills. Ang pagiging detalyado nito ay ikinagulat ni Mark. Ang sakuna ay hindi baka mangyari, kundi itinuturing na tiyak na mangyari. Sa pamamagitan ng karanasan, natatanim ito sa alaala ng mga bata. Kaya naman, kapag nangyari ang tunay na sakuna, hindi sila nagpapanik at natural na nakagagawa ng tamang aksyon. Ito ang naintindihan ni Mark. Ang ikalawang haligi ay ang epekto ng social proof. Ang tao ay may tendensyang obserbahan ang kilos ng iba upang magdesisyon sa sariling gagawin. Kung may isang magpanik, ang gulo ay kakalat agad. Pero kung ang karamihan ay kalmado, ito ay magiging pamantayan at magpapanatili ng kahinahunan ng buong grupo. Naalala ni Mark ang video kung saan tinitignan ng mga tao ang isa't isa at naglalakad sa parehong bilis. Walang nagwawala, ang katahimikan ay tahimik na kumakalat. At ang ikatlong haligi ay ang kultura ng damayan. Sa lipunang Pilipino, malalim ang kamalayan na kapag may nahihirapan, magtulungan. Sa pamamagitan ng mga volunteer works sa barangay o mga proyekto sa eskwela, nahuhubog ang value na natural lang tumulong sa nangangailangan, hindi lang ang hindi pagiging pabigat. Nabasa ni Mark sa isang libro ang linyang tumatak sa kanya at napapataong siya. Para sa mga Pilipino, ang pagtulong sa kapwa ay hindi espesyal na kabutihan, kundi karugtong ng pang-araw-araw na buhay. Ang pangungusap na ito ang pinakamagandang paliwanag sa tanawing nakita sa video. Sa ganitong paraan, ang pagsasama-sama ng tatlong haliging ito ang lumikha ng kilos na parang himala. Nang maunawaan ni Mark ang mekanismong ito, naramdaman niya ang malalim na respeto sa kanyang puso. Ang kahinahunan ay hindi tsamba, kundi kristalisasyon ng edukasyon, psikolohiya, at kultura na pinanday ng panahon. Binuksan niya ang kanyang notebook at nanginginig ang kamay na isinulat. Ang mga Pilipino ay nagbabahagi ng isang diwa. Ang paraan upang maiwasan ang kaguluhan ay laganap sa buong lipunan. Ito ay higit pa sa urban planning, ito ay karunungan ng sangkatauhan. Nakatitig sa pangungusap na iyon, ang puso ni Mark ay tumitibok ng tahimik ngunit malakas. Bagamat naintindihan niya na ang kalmadong kilos ng mga Pilipino ay suportado ng edukasyon at kultura, kailangan din niyang harapin ang realidad na hindi ito perpekto. Sa pag-usad ng kanyang investigasyon, lumutang din ang iba't ibang hamon na kinakaharap ng lipunang Pilipino. Una ay ang isyu ng mga vulnerableng sektor.
Ang paglikas sa panahon ng sakuna ay nangangailangan ng lakas, ngunit sa lipunang dumarami ang matatanda at may kapansanan, kulang ang mga taong makakapagbigay ng ligtas na suporta. Sa katunayan, sa mga nakaraang bagyo, may mga ulat ng mga matatandang nasawi dahil sa naantalang paglikas. Sa likod ng maayos na pila ng paglikas, may nakatago bang hindi nakikitang hirap at pagsasakripisyo? Nagsimulang maramdaman ito ni Mark. Maseryoso pa rito ang kakulangan ng impormasyon para sa mga dayuhan at turista. Ang Pilipinas ay nagiging hub na rin ng iba't ibang lahi. Gayunpaman, ang hamon kung paano ipararating ang impormasyon ng sakuna sa mga hindi marunong magtagalog o Ingles ay hindi pa ganap na nalulutas. Kahit kalmado ang mga lokal, hindi maikakailan na ang mga dayuhang nalilito sa wika ay maaaring maiwan at ma-isolate. Kahit gaano kaayos ang kilos, kung hindi kayang sakupin ang pagkakaiba-iba, diversity, aabot din ba ito sa limitasyon? Ang ganitong pag-aalala ay tahimik na umusbong kay Mark. Ang paglabnaw ng relasyon ng magkakapitbahay sa mga syudad ay isa ring issue. Noon, ang diwa ng bayanihan ay abot hanggang sa bawat sulok ng komunidad. Ngunit ngayon, dahil sa urbanisasyon at pagliit ng pamilya, hindi na bihira ang hindi pagkakakilala ng magkakapitbahay. Kung guguho ang pundasyon ng pagtutulungan, ang kulturang lakas ng lipunang Pilipino ay maaaring mayanig. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, may mga bagong kilusan na nagbibigay ng pag-asa. Ito ay ang pagtatangka na gawing community activity ang disaster drills sa halip na obligasyon at gawin itong mas masaya. Ang pagsali ng mga bata at matatanda sa mga aktibidad na parang laro ay nagiging daan upang patibayin muli ang ugnayan sa komunidad. Bukod dito, lumalawak na rin ang digital bayanihan. Ang paggamit ng social media para magbahagi ng impormasyon sa paglikas at manawagan ng tulong ay matatawag na makabagong anyo ng pagtutulungan. Pinagmasdan ni Mark ang dalawang aspetong ito, ang mga hamon at ang pag-asa. Matindi niyang naramdaman na ang Pilipinas ay patuloy na naghahanap ng daan sa pagitan ng tradisyon at inobasyon. May kahinaan sa likod ng magandang kaayusan, ngunit nagsisimula na ring punan ang mga kahinaang ito sa pamamagitan ng pagsisikap at diskarte. Hindi humihinto ang Pilipinas, ito ay tahimik at tiyak na umuusad patungo sa hinaharap. Ang anyong iyon ay malinaw na nagpapakita ng pag-asa sa mga mata ni Mark. Mula nang makita niya ang video, kahit lumipas na ang ilang linggo, hindi nawala sa isip ni Mark ang tanawin ng Maynila. Sa gitna ng ulan, ang mga taong hindi nagmamadali, nakapila, nagbibigayan, at tahimik na lumilikas, ang bawat kilos na iyon ay malalim na nakaukit sa kanyang dibdib. Hindi lang ito basta disaster footage, ito ay patunay ng posibilidad at pag-asa ng lipunan ng tao. Ang anyo ng mga Pilipino ay isang sinag ng pag-asa sa magulong mundo, ito ang unti-unting pinaniwalaan ni Mark. Sa buong mundo, patuloy ang hidwaan at pagkakawatak-watak. Kapag may sakuna, madalas na nauuna ang kaguluhan at kawalan ng kaayusan. Gayunpaman, iba ang ipinakita ng video mula sa Pilipinas. Naroon ang harmonya, pagtutulungan, at ang malasakit sa kapwa. Ang kahinahunan ng mga tao ay hindi maipapaliwanag ng simpleng pagsasanay o sistema lamang. Sa ugat nito, naroon ang pagkakaisa at kulturang mapagkalinga na hinubog ng mahabang kasaysayan. Hindi nagtagal, isinulat ni Mark sa kanyang notebook, kung ipapanganak akong muli, gusto kong maging Pilipino. Ang pangungusap na ito ay hindi pansamantalang emosyon, kundi kumakatawan sa paghanga ng maraming tao sa buong mundo. Sa comment section ng social media, marami ring nagsasabing gusto kong mabuhay sa Pilipinas sa susunod na buhay o sana magkaroon ng ganitong lipunan sa bansa namin. Ang damdamin ni Mark ay sumasalamin sa puso ng marami. Kaya bang gumawa ng himala ng mga Pilipino? Noong una, inakala ni Mark na eksaherado ang tanong na ito. Ngunit ngayon, hindi na. Ang ipinakitang anyo ng mga Pilipino ay hindi himala, kundi isang katiyakan na bunga ng pagsisikap at kultura. Gayunpaman, sa mundong naging normal na ang gulo at pagkakawatak-watak, ang tanawing iyon ay talagang mukhang himala. Napagtanto ni Mark na kaya pala lubos na naantig at napaluha ang mga tao ay dahil dito. Ang video ng ulan sa Maynila ay naging mitsa ng pagbabago sa buhay ni Mark. Hindi lamang bilang eksperto sa urban planning, kundi bilang isang ordinaryong tao, sinimulan niyang pangarapin ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay namumuhay ng may pagmamalasakit sa isa't isa. Ang paghangang umusbong sa kanyang puso noon ay tahimik na sumusuporta sa kanyang mga hakbang ngayon.
Gusto ko ring maisakatuparan sa aking bansa ang lipunang tulad ng sa Pilipinas kung saan nagtutulungan ang mga tao, tahimik na bulong ni Mark sa kanyang sarili. Ano sa palagay nyo? Dito nagtatapos ang video natin ngayon. Hihintay namin ang inyong mga komento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Hanggang sa muli nating video.